Kamusta po kay Streetwise? Ako po si Takaya Moto at welcome po sa aking Muntin Channel. So mga kay Streetwise, nagsalita na po si Willie. Okay? At ito po, nagsalita po siya in front of mainstream media. So ngayon, confirm na po na si Willie po ay hindi po tatakbo bilang senador. And then, meron pa siyang binabanggit dito na awayan. Okay? Ang point kasi dito mga kababayan, ako yung sa imahe na pinapakita ni Willie, wala tayong problema doon. Okay, di ba? Kasi ang point natin dito mga ka-Streetwise, okay, nagrereklamo si Willie D. William na nagkakaroon ng awayan ang mga politiko, pero in the first place, sino ba nang-aaway? Di ba? Sino ba? Kanino ba nasimula yung away na to? Oh, dapat kasi, ang ginawa kasi dapat ni Digong, nung tapos yung termino niya, tumahimik na lang siya. Oh, well, wala namang problema na magbigay siya ng opinion, yun nga lang, sumobra si Digong. Ang ginawa pa ni Digong, naglunsad ng rally. Kunwari, hindi pa raw siya yung organizer, pero siya rin yung organizer nun. Saan kukuha ng pera yung TAPS? O para sa mga maisog rally na yan, kundi lang din pera din naman ni Digong yan. Oh. So ngayon ito pasok ng pasok sa mga hindi dapat pasukan. So sabi ni Willie dito, sinagot ni Willie Revilla ang tanong kung tatakbo siya sa 2025, video in comments, So walang unity. Parang nafo-frustrate ako. Sabi ni Willie yan, nafo-frustrate. Saan tanong dito, kanino ka nafo-frustrate? Di ba kanino ka nafo-frustrate? Kasi ito, papakita ko sa inyo yung video mamaya, So wala siyang sinabi kung kanino siya nafo-frustrate. Kung kay PBBM ba, kung kay Duterte ba, or sa sistema. Kasi alam niyo mga kababayan, kung mayroon naman talagang may problema dito, yung sistema po talaga natin yan. Kasi ang sistema kasi natin, based on personality politics, na which is pangit talaga, Medyo pangit talaga yung ganyang klase sistema, So ngayon, ito So sabi ni Willie dito, awayan ng awayan, Willie Revilla will not run for Senate anymore. So ang reason ni Willie Revilla kung bakit hindi na siya tatakbo bilang senador is puro daw awayan. Alam niyo mga kababayan, alam niyo mga kababayan kasi, saan ka nakakita na bansa na ang mga politiko hindi nag-aaway? Hindi nga. Ewan ko lang pero kahit sang bansa po kasi, may debate. Diba? Personal man yan o sa politika. So hindi naman kasi pwede na papasok ka sa senador at magpapatawa ka lang doon. Kailangan talaga matibay ka. Hindi. Continue natin So sabi pa dito. Okay. Continue. Sabi pa dito. Okay. The TV host Willie Revilla canceled his plan to run for Sen 6 months after he declared his intention to enter politics. Okay. So ngayon mga kababayan, alam nyo sa video mamaya papakita ko sa inyo, sabi ni Willie, wala daw po siyang sinabi na tatakbo siyang senador. Oo nga, tama nga to, Sa North Korea, walang awayan, Siyempre, pag inaway mo si Kim Jong-un, patay ka. Hindi nga, di ba? Ito lang, Kasi ito, sabi ni Willie, mamaya sa video, papakita ko sa inyo, wala daw po siyang sinabi, tatakbo siyang senador. Sinabi niya yon. Pero dito, mamaya, pakita ko sa inyo mamaya, So dito, sabi pa dito, in TV5 seryosong usapan, Willie said his new contract with the network prohibits him from joining politics. So, ibig sabihin kasi mga kababayan, meron po kasing 3 taon si Willie Revilla na bagong kontrata sa TV5. So, hindi talaga siya pwede tumakbo. So, kumbaga ayun na yung pinaka-dead end ng political career ni Willie Revilla ngayon 2025. Okay? So, ano bang gusto ng mga nasa politika? They have the money, of course, the power, maraming may pera, walang power. Parang mas maganda mga kababayan, panoorin na lang natin yung video. May video dito ng Senate hearing, Congress lahat. Nilalagay ko yung sarili ko, what if andyan ako? Ano magagawa ko? Pero pag nakikita ko nag-aaway at nakikita kong parang walang unity, parang napufrustrate ako. Ang sinasabi ko, pag nagkakampanya, magkakasama tayong lahat. Pag nagkakampanya, puro pangako ang ginagawa natin sa tao. Pero pag nakaposisyon ka na, Actually, pag kampanya mga kababayan, hindi naman kakasama lahat
Hindi ko talaga alam saan ako ni Willie to, no? Pagkampanyan, mga kababayan, hindi naman tayo makakasama lahat. gawa natin sa tao. Pero pag nakaposisyon ka na, nag-iiba na ang lahat. That is my opinion. Kasi ang pagserbisyo sa tao, hindi naman yung sa kampanya lang. I think it's a 24/7. O, di ba? Oh. So, so ngayon, awayan daw ng awayan. Sabi niya. Yung article na lang. So, ang sabi ni Willie dito, okay. O, ano bang gusto ng mga nasa politika? They have the power, the money, and of course, the power. Maraming may pera, walang power. Yun ang big difference sa akin, he said. Anong power ko? Noon time show lang. Ilang presidente, after 6 years, nandyan pa rin yung wawawin. Ilang taon na ako sa noon time show, he added. Okay? He also said that he is frustrated with what is happening in politics. Now, because there is no unity. Okay? Sa ngayon, di ba, paano kapapasok ang hirap ng awayan, he said. So, una sa lahat, mga kababayan, ang problema kasi dito kay Willie, di ba, ang problema kasi kay Willie, di ba, yung kinampihan mo kasi, ayun ang nangaaway. Di ba, okay lang sa kung yung magreklamo ka ang awayan ng awayan, na yung kinampihan mo naman, yung hindi nangaaway. Si Digong lang po yung salita ng salita, tsaka si Basti. Oh, sino yung nangaaway? So, bakit sabihan si Digong? Di ba? Ayun yun eh. Di ba, maintindihan natin mga kababayan kung si Willie po ay nakaaling kay PBBM, na away ng away, maintindihan natin yun. Pero nakaalign po sa nangaaway. Oh. Tapos, dyan sa interview po na yan, tinatanggi niya nga po na sinabi niya daw na wala naman daw siyang sinabi na tatakbo siya bilang senador. Sinabi niya sa interview na yun, mali yung nakuha kong video eh. So, ngayon, alam naman po natin kung ano yung sinabi ni Willie. Ito yung sinabi niya dati, oh. Tignan nyo, ah. Ito eh. Ito yun eh. Tama niyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapapat niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, pag-iisip ako. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, naluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad kong TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yun, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin si Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo. Ano? Pinagdasal ko po itong mabuti. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Buti na lang nagbago isip nito, no? Buti na lang mga kababayan nagbago isip nito. Kasi ito yung pangit eh. Kapag pagtatakbo ka bilang isang politiko, especially senador, tapos yung pinaka-motivation mo para tumakbo, si Duterte, eh mukhang masamang sinyalis yan. Hindi nga, di ba? Imbis na yung sinyalis mo, imbis na yung motivation mo, ay papalitan ko ang bulok ng sistema ng Pilipinas. Di ba? Itong mga problema na yan, aayusin ko yan, gagawin natin ng paraan yan. Pero yung kapag ang dahilan mo para tumakbo bilang senador, si Duterte, tangina, medyo may problema tayo dito. Parang si ano? Parang si Ipe. Ano sabi ni Ipe? Di ba? Sabi ni Ipe, matagal ko nang pinag-isipan ito. Di ba? Kayo, mahal si PRRD. Ako, handa kong ibuwis ang buhay ko para sa kanya. Tatakbo akong senador. Hindi, di ba? Oh. So yun naman pala, no? Plano pala ni Ipe na tumakbong senador dahil
'di ba? Kaya niyang ibuwis ang buhay niya para kay Duterte, dapat hindi senador. Dapat bodyguard. Mga kababayan, medyo pangit po talaga, no? Kasi nagkaroon na po tayo ng example, 'di ba? Nagkaroon na po tayo ng example na senador na ang motivation niya kasi pinatakbo siya ni Digong. Si Robin 'yun. Tingnan niyo si Robin. 'Di ba nung si Robin nung matakbong senador, 'di ba? Oh, idol ko po si Digong eh. O kung ano yung gusto ni Digong, gagawin ko 'yan. Kung ano yung sinimulan ni Duterte, gagawin ko 'yan. Pagpapatuloy ko 'yan. O, ano nangyari? Oh, parang nahasa ni Robin, parang ginahasa ni Robin. Parang parang tayong binaboy ni Robin, 'di ba? Walang yan na yan, no? Ewan ko ba, no? Hindi nga kumakain ng baboy si Robin, pero baboy naman siya sa Senado. Walang yung politika to, no? Walang pakapangit talaga, no? Tulad yan sinabi ko, mga kababayan, ito po yung pinakapangit na lineup po sa Senado in history. Para sa akin ha, in history po ng mga lineup po ng mga senador sa history ng Pilipinas, ito po yung pinakapangit na. Kita mo, meron tayong Bato, meron tayong meron tayong Amy Marcos, meron tayong Bongo, meron tayong Robin Padilla, meron tayong Cynthia Villar, putang ina ng lineup na yan. para alam nyo mga kababayan na parang ano eh, ang sistema ng Pilipinas kasi, para kuha tayo ng bato na pinupukpok sa ulo natin, na itong kunwari merong bato, itong bato na to pag pinukpok sa ulo mo, gagaling ka. O, di ba? Tapos pupukpukin mo nung sa ulo mo. Parang ganun, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa person po na nanonood ngayon, so hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na, dyan po sa team replace. Ano masabi nyo nga ito sa pag-atras na po ni Willie Revillame? At ngayon, ang kasi dito, yung nirereklamo ni Willie Revillame na awayan sa loob ng politika, ang tanong kasi natin dito, sino ba nang-aaway? 'Di ba? Sabi ko nga kanina, okay lang sana kung ang kinampihan ni Willie Revillame is yung taong hindi nang-aaway. Yun nga lang kasi, yung kinampihan niya kasi, naka-align siya sa taong nang-aaway. So, si Duterte yun. Isipin mo, nagrereklamo ka doon sa taong kinampihan mo. O, di ba? O. So, yun mga kababayan. No? So, thank you mga kababayan. No? So, dyan po sa 1,000 po na nanonood. So, di pa po nakakapag-like ulit. Palig po ng video po na to. At yan po sa team replays. So, ano nga po masabi nyo nga po. No? So, thank you mga kababayan. Then last topic tayo. No?